Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Lamigol Javier, ang natasang mag-ulat ng kabanatang 38 na pinamagatang ang kasawian. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ito po muna ang mga nilalaman upang lubos natin itong maunawaan. Talasalitaan, mga tauhan, buod ng kwento at ang aral. Mga talasalitaan. Una, poot, matinding pagkagalit o pagkamuhi. Pangalawa, pagkahapok o ang ibig sabihin ay pagkapagod. Pangatlo, umaginit, tunog ng lumilipad na punglo. Pang-apat, kapasete o ang ibig sabihin ay salakot. At ang panghuli ay sapo na nangangahulugang kalong o hawak. Mga tauhan. Una, mga pinaghihinalaang tulisan. Sila ang 6 o 7 magsasaka na hinuli ng mga sibil na pinaglakad sa init ng araw. Sa konteksto ng kabanata, sila ang simbolismo ng inaaping mga tao sa panahon ng kolonyalismo. Pangalawa, Kabesang Tales. Siya ang gumawa ng pagsalakay na nag-trigger sa paghuli sa mga magsasaka. Pangatlo, Mautang. Isa siya sa mga Pilipinong sibil na naniniwala na may karapatan silang abusuhin ang mga bilanggo dahil pareho lang ang kanilang lahi. Namatay siya nang magkaroon ng labanan. Pang-apat, mga Gwardiya Sibil. Sila ang representante ng abusadong pamahalaan. Ang kanilang pag-abuso sa mga bilanggo ay nagpapakita ng kalupitan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Pang-5, Carolino o Tano. Ang bumaril sa taong nasa itaas ng bundok na nalaman niyang si Lolo Celo ang kanyang ingkong. At ang pang-6 ay si Lolo Celo, ang lolo ni Carolino na nasa bundok at lumalaban sa mga Gwardiya Sibil. Siya ang taong hindi inaasahang napatay ni Carolino. Buod ng kwento. Pinagdadakip ng pamahalaan ng pinaghihinalaang tulisan upang mawala ang kanilang mga kinatatakutan. Ang mga dinadakip ay pinahihirapan ng mga sibil na Pilipino. Ginagapos ang mga ito at pinalalakad ng tanghali. Ginagawa nila ng walang anumang pananggalang sa init sa tanghali ng Mayo. Nagwika si Mautang na isang Pilipinong Gwardiya Sibil na may karapatan silang pahirapan ng mga nakapiit dahil pare-parehas naman silang mga Pilipino. Maya-maya pa ay may mga tulisang sumugod at pinaulanan sila ng bala. Nasawi si Mautang at ang ilang pang mga sibil. May nakita naman si Carolino na isang lalaki sa may talampas na itinataas ang kanyang baril, ngunit di niya ito makita ng maayos dahil tirik ang araw. Nakita ni Carolino ang isa sa mga nabaril nila. Nakita niyang iyon ang kanyang Lolo Celo. Tumuturo ito sa talampas ng ilang sandali lang ay nawalan na ng buhay. Hindi makapaniwala si Carolino na mapapatay niya ang kanyang lolo. Aral. Sa paggawa ng karahasan o masamang bagay, kung minsan ay nadadamay ang ating mga mahal sa buhay, direkta man o hindi ang epekto nito sa kanila, hindi naman alintana ang kapighatiang na idudulot nito sa kanila.